naglakad na lang ako. Hindi na ako magmamotor kasi bit-bit ko tong mga pyesa. Para mapalitan na. Alas 8. Sigurado naman nandun na yun. Nakabukas lang nila. Okay, nandito na tayo, master. Papalitan na natin to. Ito yung stock. Ito yung stock. Hindi ko wawalain to para meron tayong sukatan. Ito na to Ito yung grasa, tapos hilot. Ako, may masugatan to, bibigay na naman to. Yan. Hindi ko muna doon ko muna susukatin sa kabilang side. Pag hindi kasi pumasok to sa kabilang side, hindi rin pasok to sa kabila. Hindi, okay na yan. Sure ka dyan, ha? Oo. Yan, picturean mo, picturean. Sure yan, salpak mo na yan. Parang ito talagang sure yan, ha? Sure yan, ha? Oo. Sure na yan, ha? Laban mo ba, eh? Laban na bawi yan. So, ayun na nga mga master. Ang sabi nila 99% daw okay na to. Ngayon, ikakabit ko na. Sana hindi na ako bumalik. Pagod na ako kababalik-balik eh. Okay, so ayan mga master. Bago na rin yung boot natin, no? Steering boot. Tie rod end bago na rin. Ay, tie rod pala. Tapos yung tie rod end parating pa lang. So naayos na natin. Tumama na yung oil seal. Okay na lahat, no? May pressure na malakas. Pag ini-steer mo siya, umano na rito, pumuputok na rito sa mga butas na yan. So all goods na yan mga master. Ikakabit na lang natin. Okay. So yan mga master, good day sa inyo lahat. At natapos ko na yung rack and pinion. Nagawa ko na siya. Pero hindi ko pa nakakabit. At wala akong vlog nun kasi nga na-reformat yung memory card natin. So hindi ko na yung video kulang-kulang. Konti lang yung na-save ko na video. Pero gagawin ko rin ng paraan kung paano tatahiin yun. No? So mamaya-maya pupunta na ako sa van. Ikakabit ko na yung rack and pinion. Pero hindi ko pa makukumpleto kasi wala pa yung tie rod end. So hindi pa dumarating galing sa Shopee. And speaking of Shopee, ayan, meron tayo ngayong i-unbox. Dumating na yung carburetor ng ating van. Umorder ako ng 4K na carburetor. Kaka-deliver lang sa atin ng Shopee. So bubuksan natin, titingnan natin kung tama nga ba. Okay. Let's go. Atensya na kayo sa natin ha. Kasi lang 'to mga master. Quick unboxing. Ayan. Okay. So, ito na nga. Pag nagbubukas ako ng ganito, hindi ko sinisira yung plastic kasi nga, pag mali, pwede pa nating isulit. Oh. Hindi na balo. Ang hirap tanggalin. So, pagkatapos natin i-install yung rack and pinion, pag nakumpleto na yun, ito namang carburetor ang ikakabit natin dun. So, ayan, tingnan natin ha. Ito na yung ating carburetor. Nag-abnormal na naman yung recording. Let's see, teka lang. Setup natin to. Pag-aaralan natin kung paano natin ikakabit to doon mga master. Ayan. So, yung rack and pinion natin medyo ayos na. Hindi ko lang na-videohan, wala akong vlog nung kasi na-reformat yung ating
yung ating memory card. So may mga natira naman pero I don't think makukumpleto ko yung pag ano. So ayun, kaya sabi ko mag-unbox na lang muna tayo. At mamaya pupunta rin ako sa van kasi nga i-install ko na yung ano, yung rack and pinion natin. Pero hindi ko pa siya makukumpleto kasi wala pa yung tie rod end natin, no? So ayan. Dito muna tayo sa ating Musashi carburetor assembly, genuine parts. So ito po ay ano, 4K carburetor. Ayan, so ito na. Tanggalin na natin sa box. So ito na mga master, yung ganda. So meron na siyang ano, ang tawag nito, ito, tawag niyo yung bracket ba yan? Anong tawag yan? Plate sa ilalim. Yung konting ano, tawag nun? Ayos doon sa van. Konting setup pa. Kasi yung aircon nito, hindi pa natin alam kung paano natin gagawin, no? Pero meron naman siya mga kabitan. Ito, sana maging maayos. So ito na yung ano natin sa van. Ito choke to eh. Wala ako nakikitang ibang mekanismo nito para hindi ko alam kung tama. Malayo sa picture eh. Agoy. Tama ba to? Pinag-order natin. Bahala na mga master. Basta ikakabit na natin dun. Okay, yun lang muna. Ayan mga master, good day! Ayan, nandito tayo ngayon sa ating van. Ups! So, nalutas na natin yung problema natin sa ating rack and pinion, no? Tumama din yung supplier natin ng mga parts dito sa ano, sa Miami. So ngayon, hindi ko na nabidyohan kasi kanina dahil nabidyohan ko kaso nakurap yung memory card ko. So ngayon, ikakabit na natin yung rack and pinion. So okay na yan, ito yung pinion. Yan, okay na siya. All set na yan mga master. Nagawa ko na. So nalinis ko na rin. Ano na lang, ikakabit na lang natin. So ikakabit na muna natin to. Ayun yung iba niyang parts. So bubuhin na natin mga master. At susuot na ako dyan sa ilalim. So tatry ko kung mabubuo ko yung mga video natin, no? Kasi na-reformat yung memory card ko. At konti lang yung na-save kong recording. So dumating na rin pala yung carburetor. Ito, na ikakabit natin dito sa van. Ayan, so pero unahin muna natin to. Tsaka na tong carburetor na to. Pero sana mag-match, no? Sana maging ano, maging okay yung carburetor na to. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Ayan, ito na yung carburetor, brand new. Ayan, so ikakabit natin dyan para naman ma-set up na natin, tapos tumipid na sa gasolina tong van na to, no? Hopefully, sana tumipid. Okay, so let's go. Trabaho na tayo mga master. Susuot ako dyan sa ilalim. Tapos ikakabit na natin tong ano na to. I-install na natin to pa isa-isa. Okay, let's go. Alright. So ayan mga master. Dito tayo ngayon sa ilalim. Hindi ko alam paano ko pa lulusutin to dito. Kasi nung nakaraan, ang hirap palusutin eh. Pero sige, testingin natin. Aroy. Kakasya dito eh. Talagang ito yung pinaka the best na para
natin tinanggal yung nakaraan. Ganun din dito. Tanggalin ko kaya muna to. Pwede naman eh. Yun. Ano ko rin, naipasok ko rin. Pero painot-inot, paunti-unti. Ngayon nakakasa na siya. Pero ikakabit ko pa yung mga bracket yung mga ganito. Hindi ko kasi maibalik nang dito tinatanggal. At least nandiyan na siya, naka-install na siya dyan. Hindi na lang mga master. Matadali na rin natin to. Pang ano. Ikakabit na natin itong pinagtatatanggal natin dito sa taas. Dito. Okay. Next. Ito na, medyo mahirap sa ibabaw kasi ito eh. Mahaba. Sikit. Sikit. Ang hirap gumalaw, grabe. Medyo mahirap na ano to mga master. Mahirap na parte. Oops. Hirap. Okay. Nice. So naikabit na natin yung mga banjo bolt. Banjo bolt ba tawag dyan? Yan. Na-secured na. Yan, steering na lang. Pero babalikan natin to mga master kasi wala pa yung rack end ko eh. So iiwan lang muna natin tong ganito para ikakabit ko na yung ano, yung tie rod mamaya maya para ano, maselyuhan na to. Okay, sa kabila naman. Uy, salamat. Grabing hirap.
may magpapagawa sa akin ito. Sisingilin ko talaga ng mahal. Kasi ang hirap gawin. Grabe. Para tayong ano. Para tayong sundalo dito. Okay. Kaya na ba? Grabe. Sobrang hirap. Mga master, napakahirap kunin yan. Kaya, grabe. Kaya sobrang hirap. Ang tagal kong magawa. Yun. Ay, salamat. Kabila naman. May nakalimutan akong ikabit mga master ito. Yan to sa may ilalim eh. Pero ano lang, dudukutin ko na lang to. Mukha namang madaling ikabit ko. Yun. Hihigpitan muna natin to tapos isasagad na natin. So yan, bracket na lang ikakabit mo master. Tapos ano na tayo, okay na. Pagtrabaho kapag ano, wala ka na makita. Ang dilim mo. Last. Okay. So ayan mga master, okay na yung ilalim, pwede na ako magpahinga. Ang kakailangan natin is kailangan natin ng ATF at saka kailangan natin ng tie rod end. Yun na lang, the rest okay na. Ay salamat, natapos din. Konti na lang mga master. Tapos isi-set up pala natin yung carburetor. Hindi ko pala basta-basta makakabit yung carburetor, hindi ko pala basta-basta makakabit yun. Kailangan pala natin ng plate kasi wala pa akong plate noon. So maghahanap tayo ng gagawa ng plate. Hindi ko kayang gumawa ng plate noon. Alam ko may mga nabibili online.
So, alamin natin kung saan. But for now, at least okay na yung problema natin sa rack and pinion. Hopefully, hindi na siya tumagas. Alright, so ayun mga master, natapos na natin yung pagkakabit ng rack and pinion. Naikabit na rin natin yung mga dapat ikabit sa ilalim. Ang aantay na lang natin is yung tie rod end para mai-align na natin yung gulong. And then kailangan natin lagyan ng fluid syempre para ma-bleed natin yung yung rack and pinion. So yun, mga basic na lang yun na dapat na gawin. Tapos ang magiging problema natin is yung carburetor, kasi kailangan natin ng plate sa carburetor para ma-convert yung yung sa stock sa bago natin bili. So yun ang hindi ko pa makakabit, yung carburetor pala, no? Ayun, so magkaantay tayo maghahanap tayo ng gagawa o gumagawa nun. Alam ko may nakita ako nun na gumagawa. So conversion, yun ang natin, kasi mayroon naman tayong carburetor. Alam ko 700 lang yung plate na yun. So tingnan natin kung makakahanap tayo sa online. So yan lang mga master, at least tapos na yung project natin. Nagawa na natin ng maayos sana. DIY na, at least nakatipid tayo sa labor, no? Nakatipid tayo ng 7,000. Materialis lang yung natin. Materialis lang yung nagastos natin, no? Pyesa lang. Medyo na-delay dahil nga ang tagal nung pyesa, pero syempre sulit pa rin naman yung pag-aantay natin. So waiting na lang tayo ng tie rod end. Pinadala na nung seller. Baka dumating na yan mga Monday, kasi Sabado ngayon Friday o kaya Sunday, baka dumating na yan. So pag dumating na yan Sunday, edi ikabit na natin. Alright, so yun lang mga master. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo rito sa ating camper van build. Restoration na rin itong van na to. Build na lang ng van. Parang basta yun. Basta rebuilding. Ayun, so rebuild nung van na to para mas maging roadworthy pa siya. Okay, so sa ngayon mga master, hanggang dito na muna ang ating project. Ikakat ko muna yung ating project kasi wala pa tayong gagawin dito sa van at saka medyo short tayo sa budget. So paunti-unti lang, kapag may budget, di gawin natin. Pag wala, di tenga muna siya. Okay, so yun lang. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!